Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 17 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Haring Ortor Astramius ng banal na kaharian ng Nea ay nababalot ng malalim na pagsisisi at kalungkutan habang iniisip ang kanyang mga desisyon sa panahon ng kamakailang pagsalakay ng kaharian ng Bakuos. Ang kaharian, na ngayon ay bahagyang nasa ilalim ng kontrol ng mga Black Dragon Knights, ay labis na nagdusa. Si Ortora ay inaalihan ng pagdududa na ang kanyang desisyon na pahintulutang tumakas si Seras Ashrain sa halip na isuko siya sa Bakuos ay maaaring isang napakalaking pagkakamali. Ang banal na kaharian ng Nea ay nasa kaguluhan, ang mga mamamayan ay galit sa kanya, at si Ortora ay naguguluhan sa patuloy na pagdurusa. Siya ay natutukso ng mga alaala ng kagandahan at kaakit-akit na katawan ni Seras. Nagsisisi siya sa nasayang na pagkakataon na dapat hinalay niya si Seras kahit labag ito sa kalooban. Sa gitna ng kaguluhan, si Seras ay nahaharap sa isang malungkot na labanan laban sa mga Black Dragon Knights. Ang mga kabalyero na pinangunahan ni Sivit, Oban, at Squaze ay tinatalakay ang kanilang mga utos at ang malaking gantimpala na ipinangako ni Haring Ortora para sa pagpatay kay Seras. Ibinunyag ni Oban na ipinangako ng hari ang isang napakalaking kayamanan para sa tutupad sa kanyang mga utos, kasama na ang kamatayan ni Seras habang pinapanatili ang kanyang kadalisayan. Ang pagbubunyag na ito ay nakakagulat kay Seras, na mariing tinatanggihan ang posibilidad na ang mabait na Haring Ortora ay nagbigay ng mga ganitong malupit na utos. Gayunpaman, kinukumpirma ng mga kabalyero ang nakalulungkot na katotohanan ng kanilang misyon. Habang tumataas ang tensyon, nag-alok si Sivit kay Seras ng isang pagkakataon na makataka sa kanyang madilim na kapalaran. Nagmumungkahi siya ng isang duelo, kung magagawa ni Seras na talunin siya sa labanan, siya ay magiging ligtas, ngunit si Sivit ay partikular na interesado kay Mimori na mukhang isang simpleng tagadala ngunit interestsandi para sa kanya. Si Mimori, na nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, ay nakipag-usap at nag-isip ng estratehiya upang makatas sa kamatayan na mula kay Sivit. Si Sivit na walang ibang gusto ay makaharap ang isang mandirigma na magbibigay sa kanya ng kasihayan at maaring maging isang banta sa kanyang buhay dahil dito naisip ni Mimori na maari niya itong makamit kung makakalaban niya ang mga bayani sa ibang mundo. At sinabi ni Sivit na maari itong mangyari dahil sa kanilang divine blessing maari silang makaabot sa kanyang antas ng mas mabilis dahil dito ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Touka Mimori, isang bayani mula sa ibang mundo, na naggulat kay Sivit. Ang pagdedeklara ni Mimori na siya ay maaaring maging isang matinding kalaban para kay Sivit ay nagdadala ng bagong dinamika sa laban na posibleng magbago ng balance ng kapangyarihan sa mapanganib na pagharap na ito. At diyan nagtatapos ang Chapter 17 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video.